Ikaw ba'y naniniwala na importante ang label pagdating sa pagmamahal? Importante ba na may title ang inyong pagsasama para masabi mong kayo ay masaya? Pero naniniwala ka rin ba na hindi lahat ng may label ay masaya at hindi lahat ng masaya ay may label? Isang kakaibang kwento na nakakakilig na medyo di ko na lang sasabihin ang lahat para surprise. Ang ibabahagi ko sa inyo for today's video, and syempre, I know na excited ka na dyan, so relax ka lang. Hayaan mong si Mama Mia ang magdala sa'yo sa isang kakaibang mundo. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga bagay na nangyayari sa ating paligid na minsan hindi natin inaakalang magaganap sa atin. Maraming mga pagsubok na hindi natin akalaing darating. Ngunit mas marami ang mga blessings. Mga hindi inaasahang biyaya ang dumarating na lang bigla. Dear Mama Mia, ako po si Apple at ito ay isang kwento ng pag-ibig, pagsubok at biyayang dumating sa hindi ko inaasahang panahon. Isa po akong simpleng babae mula sa isang sulok ng isla na nasa dulong bahagi na ng Pilipinas. Hindi ako perpekto, pero masasabi kong matatag ako dahil na rin sa buhay na aking kinamulatan. Lumaki ako sa piling ng aking lola. Siya ang naging sandalan ko habang ang mama ko naman noon ay nagtatrabaho bilang OFW. At ang papa ko naman po ay isang seaman. Nasa totoo lang, hindi po naging huwarang ama sa akin. Maraming beses ko nang narinig ang mga kwento ng pagtataksil niya. Hindi mula kay mama, kundi mula kay lola at sa iba ko pang mga kamag-anak. Mga lihim na babae, mga pangako niya sa pamilya namin na napako. Pero kahit ganon, piniling lumaban ng mama ko. Hindi raw para sa kanya, kundi para sa akin. At dun ko natutunan ang isang bagay, Mama Mia. Huwag na huwag umasa sa lalaki para mabuhay. Tayong mga babae, hindi natin kailangan ng lalaki para mabuhay sa mundo. Kaya siguro lumaki akong may matibay na prinsipyo sa buhay. Hindi ako basta-basta nagpapapasok ng tao sa buhay ko. Hindi ako agad-agad umiibig kahit gaano pa kalambing o kahit gaano pa kabongga ang effort na ibigay sa akin. Ang puso ko, Mama Mia, matagal na pong tahimik. At gusto kong laging ganun lang siya, laging tahimik at hindi basta-basta nadadala sa mga matatamis na salita ng iba. Mama Mia, nakita ko kasi kung paano maghirap noon ang mama ko. Nakita at nasaksihan ko kasi kung paano siya nasira mula nung kabilat kanan na lang ang mga babae ng papa ko. Nakita ko rin kung gaano kagalit ng lola ko. Pati na rin ang mga kapatid ni mama nung nalaman nila ang ginawa ni papa sa kanya. Narinig ko pa noon ang sabi ng isang tito ko, "Yang mama mo, ang dami-daming nanliligaw dyan. Ang dami-daming mga kaibigan ko dati na nagkakandara pa dyan. Ewan ko ba kung anong nakita niya dyan sa papa mo? Oo nga, may pera nga kasi seaman. Pero puro konsumusyon naman ang dala sa kanya." Mama Mia, nakita kong napakalupit ng pag-ibig.
Hindi lamang kay mama, kundi maging sa iba pa naming mga kamag-anak na babae, mga kapitbahay, pati na rin ng aking mga pinsan mismo. May mga pinsan po ako na mas matatanda pa sa akin. Pero, meron na silang anak at hindi man lang sila pinanindigan nung kanilang mga lalaki o nung nakabuntis sa kanila. Iniwanan na parang bula. Iniwanan nung malaman na nagdadalang tao na. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Hindi pwede na maging katulad nila ako. Hindi pwede na umiyak ako nang dahil lang sa isang walang kakwenta-kwentang lalaki. Kaya naman Mama Mia, nag-focus po ako sa aking pag-aaral, pati na rin sa akin pong pamilya. Natapos ko naman po ang pag-aaral ko, kaya lang, sadyang malupit din pala ang totoong buhay. Oo nga't nakahanap ako ng trabaho kaagad matapos kong makapagtapos. Pero Mama Mia, napakaliit din ng sahod. Napakasakit isipin na ilang taon kang nagsakripisyo sa pag-aaral pero yung sahod mo ni hindi man lang pumantay sa monthly tuition na binibigay sa akin ng nanay ko. Kaya nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, magiging online seller na lang ako. Usong-uso kasi ng mga panahong ito ang pagiging online seller. Ang dami-dami pong mga yumayaman dahil dito. Yung sahod ko, inipon ko. Hanggang sa nagkaroon na ako ng capital, kaya nag-resign na rin ako sa trabaho. Naging isang full-time online seller na po ang Lola Apple nyo. Bilang isang online seller, para makatipid, para na rin iwas bugos buyer, ako po mismo ang nagde-deliver ng mga ino-order sa akin. Oo, Mama Mia, ako lahat. Kasi sabi ko sa sarili ko kung magpapasweldo pa ako, hindi nakakayanin ang kinikita ko. Kung magpapasweldo pa ako, para na lang akong nakikipaglaro sa hangin. Kaya ako rin ang packer, rider, ako rin ang nag-o-order ng mga pinagbebenta ko. Ako ang nag-aasikaso ng lahat. Mainit man o umulan man, wala akong pakialam. Tuloy ang biyahe. Tuloy sa pagkayod. Hindi biro ang ginagawa ko. May tindahan kami. May car wash, may computer shop, at meron ding maliit na farm na naipundar si Mama na ang lolo't lola ko ang nag-aalaga. Pero kahit na meron kaming ganon, Mama Mia, kumakayod pa rin ako. Sabi nga ng mama ko kung ayokong magtrabaho, pwede naman daw akong mag-manage ng computer shop namin o di kaya ng car wash. Pero gusto kong may patunayan sa sarili ko. Hindi sa iba, kundi sa aking sarili. At siguro, pati na rin kay Papa at sa mga lalaking nag-iisip na hindi mabubuhay ang isang babae kung wala sila. Kaya kahit anong pagod ko, kahit nagkakasakit na ako minsan, hinding-hindi ako sumusuko. Isang hapon, Mama Mia, habang makulimlim ang langit, ramdam ko na agad na may paparating na bagyo. Kahit hindi po ako mahilig manood ng mga news sa TV o kahit na hindi ko alam kung anong mga latest na balita tungkol sa weather, isang sulyap ko pa lang sa kalangitan, alam ko ng bagyo ito. Pero sa araw na yun, marami po akong deliveries. Marami kasing nag-mine ng mga pinang-live ko sa Facebook. Maraming umaasa na darating yung in-order nila. Kaya kahit nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan, sige lang, tuloy lang, umandar pa rin ako. Habang binabaybay ko ang madulas at maputik na kalsada, unti-unti na ring mas lalong bumibigat ang langit. Hanggang sa
biglang kumidlat at kumulog ng malakas. At kasunod ng nakakabinging kulog ay ang malakas na pagbuhos ng ulan. Basang-basa na ako noon, nanginginig na sa sobrang lamig. Pero hindi ako tumigil. Konti na lang, kaya ko pa to. Bulong ko sa sarili ko. Pero tila sinusubok ako ng panahon. Mama Mia, kung kailan sinasabi kong kaya ko at konti na lang, tsaka pa talaga tumirik ng biglaan ang motor ko. Napamura ako sa sobrang inis. Ngayon pa talaga? Habang pinipilit kong ayusin ang gulong, ramdam ko ang lamig ng ulan na tumatagos na sa balat ko. Nanginginig na noon ang mga kamay ko, Mama Mia. Hanggang sa nabigla ako dahil may isang payong ang biglang tumakip at sumilong sa akin. Ma'am, ano pong problema? Napatingin ako sa pinagmulan ng boses na yun. Isang lalaking nakauniforme ng man in uniform ang nasa harap ko. Matangkad, maayos ang kanyang tindig, at kahit seryoso ang kanyang mukha, tila may kakaibang init sa paraan ng kanyang pagsasalita. Na-flat po ako, sir. Tapos, may problema pa yung motor ko. Sagot ko, na pilit pinipigilan ang panginginig pati na rin ng aking labi at boses. Ganun ba? Halika muna, silong muna tayo doon. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Ako pa naman, Mama Mia, na may katigasan po talaga ang ulo ko. Hindi ako basta-basta nasunod sa mga pinag-uutos sa akin. Kaya nga nagulat ako noon eh. Sa ilalim ng maliit na tent, tinulungan niya akong ayusin ang motor ko. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang pagiging maingat niya. Para bang ayaw niyang may mangyaring masama sa akin. Mama Mia, aside from my family, never in my entire life na nakaramdam ako ng ganong pag-aalala sa akin mula sa ibang tao. Pagkatapos ng ilang oras, naayos na din ang motor ko. Salamat sir ha, sabi ko sabay abot ng pera sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi na kailangan ma'am. Ingat ka na lang po sa biyahe mo. Sandaling natahimik ang mundo ko. Hindi ko inaasahan yon. Sa gitna ng unos, may isang estrangherong tutulong nang walang hinihinging kapalit. Pero bago ako tuluyang makaalis, ay muli siyang nagsalita. Ma'am, wag mo na lang kayang ipilit. Delikado ang daan eh. Madilim na. Tumingin ako sa kanya. Okay lang ako sir, kaya ko to. Matigas pala talaga ang ulo mo. Sagot niya, pero may halong pag-aalala yung kaniyang boses. Ngumiti lang ako. Hindi niya alam. Sadya talagang napakatigas ng bungo ko. At sanay na sanay din ako sa hirap ng buhay. Hindi ko siya pinakinggan, Mama Mia. Ang hindi ko alam, ang encounter pala na yun na palang simula ng gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Oo, Mama Mia, hindi nga talaga ako nakinig sa kanya. Kahit ilang beses at ilang ulit niya akong pinipigilan noon, ay pinili ko pa ring magpatuloy sa biyahe ko. Hindi dahil sa matapang ako o nagtapang-tapangan ako, kundi dahil sanay naman ako sa hirap, sanay naman na ako sa ganitong uri ng panahon. Sanay na akong lumaban, kahit mag-isa man. Habang tinatahak ko ang kalsadang halos hindi na madaanan, pakiramdam ko ay kinakalaban ko ang buong mundo.
putik, ulan, hangin at dilim. At ako, isang babae na pilit tinutulak ang motor, basang-basa at pagod na pagod. Pero hindi pa rin ako tumigil. Hanggang sa biglang dumulas ang paa ko, Mama Mia, at bumagsak ako. Oo nga pala, sa pagkakataong to ay tinutulak ko ng motor ko kasi nga maputik at ayaw nang umandar nito. Napapikit ako noon sa sakit habang naramdaman kong kumalat ang putik sa buo kong katawan. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman. Bulong ko kahit nanginginig na noon ang boses ko. At bago pa ako tuluyang makabangon mula sa aking pagkakadapa, may kamay na umalalay sa akin. Sinabi ko naman sa iyo, Mami. Siya na naman. Yung man in uniform, Mama Mia. Basa rin siya pero mas inaalala pa niya ako kaysa sa sarili niya. Halika, sumakay ka na lang muna dun sa patrol. Umiling ako. Hindi pwede. May mga deliveries pa ako, sir. Tsaka hindi ko pwedeng iwan tong motor ko. Napabuntong hininga na naman siya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Totoo, sagot ko. Pilit akong ngumingiti kahit nanginginig na ako noon sa sobrang lamig. Halos 1 oras kaming nagtatalo. Umuulan pa rin. At wala akong balak na sumuko sa kanya. At wala rin naman siyang balak na umalis at iwan ako. Hanggang sa pareho na kaming naubusan ng lakas, ng pasensya at ng gasolina. Alam mo, kung nakinig ka lang sana, mahina niyang sabi. So kasalanan ko pa. Sagot ko agad. Nagkatinginan kami. At sa unang pagkakataon, mareho kaming natawa. Sa gitna ng unos, sa gitna ng hirap, may kakaibang gaan akong naramdaman dahil kasama ko siya, Mama Mia. Hindi ko maipaliwanag noon ang damdamin na yon. Hindi ko rin naman masyadong binigyan ng pansin. Naglakad na lang kami, magkatabi, at parehong tulak ang motor ko. Yung kanyang patrol ay iniwanan na lang niya dahil naubusan na yun ng gas kasi kanina pa andar ng andar. Parehong pagod na ang mga katawan namin. Parehong basa na. Pero sa pagkakataong ito, sa gitna ng unos at sa gitna ng dilim, hindi ako nag-iisa. May isang estranghero akong kasama. Sa wakas, may nakita kaming ilaw sa malayo. Isang maliit na bahay na para bang pag-asa ang dating sa amin. Ayun, may tao, sabi niya. Lumapit kami sa bahay na yon. Kumatok. Magandang gabi po, Nay, Tay. Pwede po bang makisilong? Tawag niya. Lumabas ang isang matandang lalaki at babae. Pinagmasdan kami mula ulo hanggang paa. Grabe naman kayo, ihot iha. Talagang sinuong niyo itong malakas na ulan, ha? Halika, pasok muna kayo. Sabi nung matandang lalaki. Mainit ang loob ng bahay. Simple lang. Kahoy ang dingding. May amoy ng lutong bahay na ulam. Pero para sa amin, sa ilang oras na namin sa ilalim ng ulan, parang paraiso na ang bahay na yon. Magpalit na muna kayo ng mga damit, baka magkasakit kayo, sabi nung matandang babae. Nahihiya akong tumingin dun sa kasama ko. At siya rin mismo ang umiwas ng tingin sa akin. Mauna ka na, ma'am. Mahina niyang sabi sa akin. Mama Mia, binigyan ako ng lumang damit ni nanay. At habang nagpapalit ako ng damit sa isang maliit na kwarto,
ramdam ko po ang kakaibang kaba. Hindi naman dahil natatakot ako. Nung kinapa ko ang damdamin ko, wala naman po akong maramdaman na kahit na anong takot. Parang ang kaba na yun ay dala ng presensya ng isang estranghero sa akin. Hindi ko siya kilala, pero bakit parang may nararamdaman akong koneksyon sa kanya? Bakit parang may nagsasabi sa loob ko na hindi lang basta pagkakataon ang pagtatagpo naming ito? Paglabas ko, nakita ko siyang nakaupo, tahimik, nakatingin sa kawalan. "Uy, okay ka lang ba, sir?" Tanong ko. Tumango siya. "Clyde." Napakunot ang noo ko. "Ha?" Ang pangalan ko, Clyde. Napangiti ako sa sinabi niya. "Ako naman si Apple." At dun nagsimula ang isang bagay na hindi ko inaasahan na akin palang matatagpuan sa gitna ng ulan. Habang kumakain kami ng simpleng hapunan, napansin ko na madalas niya akong tingnan, Mama Mia. Hindi naman ako nababastusan sa tingin niya. Hindi ko rin naman nakikitang malisyoso ang tingin niyang yun sa akin. Para bang nakikurious siya, na para bang may gusto siyang unawain sa mukha ko. "Akala namin mag-asawa kayong dalawa," biro ni nanay habang kumakain kami. "Hindi po," halos sabay naming sagot. Nagkatinginan kami at napangiti. "May girlfriend ka?" tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun naitanong sa kanya. Saglit siyang natahimik. Nagsisi tuloy ako, Mama Mia, kung bakit nakikialam ako at nagtatanong ng mga personal na bagay. Meron. Dati. May lungkot sa boses niya. Hindi ko na tinanong pa dahil hindi ko naman naramdaman na handa na siyang magkwento. Gabing-gabi na noon. Malakas pa rin ang ulan sa labas. "Dito na kayo matulog, delikado na sa labas," sabi ng tatay. Humiga ako sa kama nung maliit na kwarto. Siya naman ay sa sahig. Tahimik ang paligid. Tanging patak lang ng ulan ang maririnig mo. "Apple?" Napapikit ako sandali bago sumagot sa tawag niya sa akin. "Ano yun?" "Mag-iingat ka palagi, ha?" Hindi ko alam kung bakit, pero may bigat ang mga salitang yun, Mama Mia. Sa totoo lang, hindi ako agad nakatulog. Hindi ko alam kung namamahay lang ba ako, pero pakiramdam ko may kakaibang damdamin sa dibdib ko. Hindi naman takot, hindi rin kaba. Isang bagay na hindi ko pa kailanman nararamdaman. Isang bagay na kailanman ay hindi ko na ipaliwanag. Mama Mia, 3 taon. 3 taon ang lumipas mula nung mangyari ang gabing yon. Yung gabing nagkakilala kaming dalawa. Paglipas ng panahon, inisip ko na siguro nga chance encounter lang yon. Siguro nga wala namang kakaiba doon. Para bang dumadaan lang. Para bang yung mga nangyayari sa buhay natin na dumadaan lang at hindi naman natin sinasadya. Ganun lang ang pakiramdam ko noon, Mama Mia. Hindi ko maipaliwanag noon ang damdamin ko. Pero inisip ko, ganun nga siguro talaga. Wala lang. Nagkataon lang na pareho kaming nasa iisang lugar sa parehong pagkakataon. Sa loob ng 3 taon na hindi ko siya nakita, naging abala din ako sa sarili kong buhay. Sa negosyo,
sa pag-iipon ng pera at sa mga unti-unting dumadami at bumibigat na responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Wala pa ring pag-ibig, wala pa ring boyfriend. Opo, NBSB o no boyfriend since birth po ako. Dahil nga siguro yun sa trauma ko sa nangyari sa mga magulang ko. At ang akala ko, mananatiling ganon ang buhay ko hanggang sa aking pagtanda. Hanggang isang gabi, Mama Mia, sa isang simpleng imbitasyon mula sa dati kong kaklase sa kolehiyo, ay nagkaroon ng panibagong spark ang buhay ko. Birthday party iyon. Hindi ko sana pupuntahan dahil marami akong gagawin. Pero dahil na rin sa pag-uudyok sa akin ng pinsan ko na mag-relax din naman daw paminsan-minsan, hindi yung puro trabaho na lang. At dahil na rin pakiramdam ko parang may nagtutulak sa akin na puntahan yung imbitasyon na yon, ay nagpunta ako, Mama Mia. Pagdating ko roon, halos wala akong kakilala bukod doon sa birthday celebrant. Nagbago na ang lahat. Ang mga mukha, ang mga itsura. Siguro nga pati ako nagbago na rin. Mula sa simpleng apple noon, ngayon ay mas maayos na rin naman akong manamit. Mas confident na rin ako at mas babae na rin. Mama Mia, may mga nagbago na rin kasi sa negosyong pinapatakbo ko. Naging mahaba na ang buhok ko. Kulay blonde na dahil nagpakulay na rin ako. Mas alam ko na rin kung paano dalhin ang aking sarili. Apple! Napalingon ako sa tiling iyon. Mga dati ko palang kaklase. Andito din pala sila. Agad akong lumapit sa kanila. Nakipagbeso, nakipagtawanan, nakipagkwentuhan, at nakipag-inuman. At habang tumatagal, Mama Mia, unti-unti na akong nagiging komportable sa aming mga usapan. Unti-unti na rin akong nagbibiro na para bang hindi lumipas ang ilang taon bago kami nagkita-kita ulit. Hanggang sa tinawag ako ng birthday celebrant. Uy Apple, ipapakilala kita, sabi niya. Napatingin ako, Mama Mia. At doon parang biglang tumigil ang mundo ko. Kailanman ay hindi ko makakalimutan ang mukhang ito. Kahit siguro magkaroon siya ng napakahabang bigote at buhok, makikilala ko pa rin siya dahil sa kanyang mga mata. Si Clyde. Parang bumalik ang lahat sa aking alaala sa isang gabing magkasama kaming dalawa. Ang ulan, ang putik, ang gabing yon. Ikaw? Sabay naming sabi. At pareho kaming napangiti. Mama Mia, pareho ding nagtataka ang mga kaklasiko. Palipat-lipat ang tingin nila sa aming dalawa. Si Clyde pa rin naman siya pero ibang-iba na siya ngayon. Hindi na yung simpleng MIU o man in uniform na nakita at nakilala ko noon. Mas matikas na siya ngayon. Mas lumaki ang kanyang katawan. Mas lalaking lalaki tignan. May balbas na siya na bahagya. Mas seryoso na rin ang aura niya. At aaminin ko po, mas gumwapo siya. Hindi kita agad nakilala, sabi ko na natatawa. Ganon din ako, hindi kita agad namukhaan, sagot niya. Ang layo na ng itsura mo dati. Nagkatinginan kami at sa sandaling yun, para bang naramdaman namin na ang tagal-tagal na naming magkakilala.
Na para bang walang nagbago sa aming dalawa, Mama Mia. Na para bang ganun pa rin kami. Habang lumalalim at tumatagal ang gabi, lalong umiinit ang mga kwentuhan. Alak. Walang katapusang alak. At kung walang katapusan ang alak sa mesa, mas lalong wala ring katapusan ng tawanan. At habang dumadami ang aming naiinom, unti-unti ring nawawala ang hiya sa aming mga katawan. Naririnig ko ang mga kaibigan ko na mga kaklase ko dati na nagtutuksuhan na. Uy, etong si Apple, single pa to eh. Ever since birth? Nako, Sir Clyde, sayang naman. Ngumiti lang ako. Hindi ko sineryoso ang tuksuhan at kantsawan na yon. Pero napansin ko, Mama Mia, may mga pagkakataon na tumatahimik si Clyde. Para bang malalim ang kanyang tingin sa akin. Para bang may dinadala siya sa kanyang kalooban. Mama Mia, nung tumayo ako para kumuha ng tubig ay sinundan ako ng birthday celebrant. Alam mo, sabi ng kuya ko, galing daw yan siya sa pagkawala ng girlfriend niya. Nagulat ako, Mama Mia. Hindi ko naman tinanong eh. Siguro halata din na naku-curious ako pagdating kay Clyde. Matapos akong bulungan ng gano'n ng isa kong kaibigan ay natahimik ako. Hindi na ako nagtanong pa ng kahit na anong follow-up question. Pero sa loob ko may kung anong kumirot. Para bang nasaktan ako para kay Clyde. Lumipas ang ilang oras at medyo nahihilo na rin ako sa dami ng nainom ko. Mama Mia, hindi ko alam kung yung nainom ko lang ba ang dahilan o yung malakas na electric fan na nakaharap sa akin o baka naman dahil din sa bigat ng gabi. Nagpaalam ako. Si CR muna ako guys, sabi ko. Tahimik sa likod ng bahay, madilim. Malamig din ang simoy ng hangin nung gabing iyon. Paglabas ko, mula sa CR, ay parang bigla akong hinila. Napasinghap ako. Bago pa ako makapagsalita, Mama Mia, ay naramdaman ko na ang init ng katawan niya. Clyde, mahina akong tawag. Hindi siya sumagot. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang mukha ko. Para bang tinitiyak niya na ako yon sa gitna ng dilim. Ewan ko, Mama Mia, kahit hindi ko siya masyadong namukhaan dahil madilim ang paligid, alam na alam kong si Clyde yon. Ang sumunod na sandali ay labis ko pong ikinagulat. Marahan niyang idinikit ang labi niya sa akin. Hindi iyon marahas na paraan. Hindi pa dalos-dalos, kundi mabagal, mainit, at punong-puno ng emosyon na tila ba kay tagal na niyang kinikimkim. Oo, Mama Mia, dapat ay pinigilan ko siya. Dapat ay lumayo ako sa kanya. Dapat ay itinulak ko siya dahil unang halik ko yun eh. Dapat espesyal yun. Pero hindi ko ginawa. Sa halip na itulak siya palayo, sa halip na sawayin at sampalin siya, ay napapikit na lang ako. At hinayaan ko ang sarili kong maramdaman ang sandaling iyon. Parang may apoy na unti-unting nagliliyab sa loob ko. Ang mga kamay niya, maingat, marahan na dumadampi at naglalakbay sa balat ko. Hindi yung nagmamadali, hindi yung nambabastos, hindi yung namimilit, Mama Mia, kundi parang nag-aalangan pa nga. Parang hinihintay niya akong tumutol.
Parang tinatansya niya ang ikikilos ko sa mga kilos niya. At hindi ko rin namalayan, ako na rin ang tila lalong lumalapit at nagdudot-dot ng katawan ko sa kanya. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, sa likod ng bahay ng aking kaibigan, doon nagsimulang matunaw ang isang pader na nasa pagitan naming dalawa ni Clyde. Hindi yun perpekto, Mama Mia. Hindi rin yun planado. Pero ramdam ko, totoo yun. At lalong ramdam ko na pareho namin yung ginusto. Pareho naming gusto ang nangyari. Pareho naming naramdaman ang init na aming hinahanap. Isang bagay na hindi ko alam na hinahanap ko rin pala. Init na hindi ko malaman na magbibigay din pala sa akin ng kakaibang damdamin. Isang gabi yun na puno ng damdamin, ng pangungulila, ng paghahanap. At sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Ang pagkagusto sa isang lalaki. Pagbalik ko sa loob, parang walang nangyari. Ngumiti ako, nakipagkwentuhan, nagkunwari. Pero sa loob ko, Mama Mia, may nagbago. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin si Clyde. Pasensya na. Mahina niyang bulong. Ngumiti lang ako. Okay lang yun. Nakainom na tayo pareho eh. Pero alam naming dalawa, ramdam namin na hindi lang yun dahil sa alak. Lumipas ang mga araw, Mama Mia. Hindi na kami nagkita pa ulit. Parang bula, parang panaginip. Nagpanggap nga ako na hindi ako nasaktan sa nangyari sa aming dalawa. I mean, na hindi nasaktan ang aking katawan. Kahit unang beses ko yun. Kahit siya ang unang pinagbigyan ko ng aking sarili. Hindi ko alam, Mama Mia, kung yung paghingi niya ng pasensya sa akin ay dahil ba yun sa nangyari? O dahil ba yun sa nalaman niya na siya ang nakauna sa akin? Mama Mia, para pong panaginip lang ang lahat. Hindi kami nagkaroon ng kahit na anong contact information ni Clyde sa isa't isa. Nawala na parang bula ang koneksyon namin. Hanggang sa bigla ko na lang napansin ang sarili ko. Mama Mia, hindi na po ako dinadatnan ng buwanang dalaw ko. Hindi ako masyadong kinabahan nung una. Kasi gano'n naman talaga ako eh. Hindi naman po ako buwan-buwan dinadalaw ng regla. Minsan, 2 buwan. Minsan, mahigit 1 buwan ang lumilipas bago ako nireregla. Pero nung nakaramdam na ako ng kakaiba sa sarili ko, doon na ako kinabahan. Naramdaman ko kasi na lagi na lang po akong pagod. Madali lang din akong antukin kahit 9:00 pa lang ng umaga. At may kakaiba din akong pakiramdam sa katawan ko. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman siguro ito sakit dahil tuwing nagkakasakit ako, nagkaka-flu o nagkakaroon ng ubo, hindi naman ganito ang pakiramdam. Siguro stress lang to. Bulong ko sa sarili ko. Pero sa loob ko, Mama Mia, alam ko na po. Alam ko na siya subconsciously kahit hindi ko pa naranasan. Alam kong may nangyayari sa katawan ko. At alam ko na may kinalaman ang nangyari sa aming dalawa ni Clyde nung gabing yon. Kung bakit ako nagkakaganito ngayon. At isang katotohanan ang magbabago sa buhay ko habang buhay.
Mama Mia, hindi ko kaagad tinanggap. Alam ko po subconsciously kung ano yung totoo. Pero hindi ko agad matanggap na yun na ang katotohanan sa buhay ko. Ayokong tanggapin. Ayokong harapin. 4 na buwan, Mama Mia. 4 na buwan na ako noong hindi dinadatnan. Mas mahaba na kesa sa mga dating nakasanayan kong hindi ako dinadatnan ng regla. Sa una, binabaliwala ko lang. Baka pagod lang ako. Baka stress lang ako kaya nagbago ang cycle ko. At kapag naman nasusuka ako tuwing umaga, iniisip kong baka ulcer lang kasi lagi naman akong nalilipasan ng gutom dahil sa masyado akong focus sa paghahanap buhay. Kung ano-ano nang mga kasinungalingan ang sinasabi ko sa sarili ko. Mga kasinungalingan na pilit kong pinaniniwalaan. Kung ano-ano na ang isinisiksik ko sa utak ko. Lahat ng pwede kong irason sa pinagdadaanan ko ginawa ko na, Mama Mia. Puwera na lamang sa isang bagay na alam ng katawan kong totoo. Hanggang isang araw, Mama Mia, napansin po ako ng kapitbahay kong si Ate Ikay. Hoy, Day! Apple! Parang iba ka ngayon ah. Parang iba na yan. Napakunot ang noo ko. Ano po, ate? Ano pong iba? Tanong ko. Eto si Ate Ikay, Mama Mia. Kilala po talaga ito ng aming barangay na tsismosa. Kumbaga lahat na lang napapansin. Lahat na lang pinapansin. Nauuna pa yata siyang magchismis kaysa magluto ng kanyang umagahan sa araw-araw. Tignan mo nga yung sarili mo, lumalaki na yung tiyan mo. Napatawa ako. Pero alam kong hilaw ang tawa na yun. Bilbil lang yan, ate. Kakakain ko lang kasi, sabi ko. Pero hindi siya natawa. Sa halip, Mama Mia, ay mas lalo siyang naging seryoso. Na para bang nakakamatay ang bagay na susunod niyang sasabihin sa akin. Apple, eto hindi naman sa pangchichismis ha, pero kailangan lang nating malaman kung ano yung kalagayan mo. Kailan ka ba huling dinatnan ng buwanan mong dalaw? Nanlamig ako. Po? Huwag kang magsinungaling sa akin. 4 na buwan na po, ate. Ano? Sabi niya. Nanlaki ang mga mata niya, Mama Mia. Tapos bigla niya akong hinila. Halika, bibili tayo ng pregnancy test. Ate, wag naman, nakakahiya. Bakit? Ha? Wala bang gumalaw sa'yo? Kasi kung ganun, kung wala, sa ospital tayo dumiretso. Napayuko ako. Ibig sabihin may boyfriend ka na? Hindi pa rin ako sumagot. Nakakahiya po, sabi ko pagkalipas ng ilang sandali. Alam mo, mas nakakahiya kung patatagalin mo pa yan. Baka kung totoo ang hinala ko, baka kung mapano yung bata sa tiyan mo. Hindi ko na siya napigilan, Mama Mia. Ilang minuto lang ay nasa banyo na po ako. Banyo ng bahay ni na Ate Ikay. Hawak-hawak ko ang pregnancy test kit. Nanginginig ang kamay ko. O ano, Apple, tapos ka na ba dyan? Sigaw ni Ate Ikay sa labas. Te, hindi ko po kayang tignan eh. Lumabas ako at ibinigay ko sa kanya yung test. At doon, tumigil ang mundo ko. Naku, Apple, mahina niyang sabi. 2 ang guhit. Parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Buntis ka. Bigla akong napaupo, Mama Mia.
At tuluyan na rin ako noong napaiyak. Hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil hindi ko alam kung paano magsisimula. Teka, may boyfriend ka ba? Sinong ama nito? Tanong ni Ate Ikay. Napahawak ako sa tiyan ko at sa isip ko, Mama Mia, iisa lang ang mukhang lumitaw. Isa pong sundalo. Mahina akong sagot. Ha? Sundalo? Halos mapatalon si Ate Ikay sa sobrang gulat. Seryoso ka ba? Hindi naman kami, ate. Walang kami. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti ang sitwasyon ko. Puro paputol-putol na salita ang nasabi ko. Hindi mo boyfriend? Umiling ako. Paanong nangyari yan? Napapikit ako at bumalik sa aking mga alaala yung gabing yun. Ang halik, ang init, ang pagpasok namin sa loob ng banyo ng kaming dalawa at ang pagkawala ng kontrol namin. Isang gabi lang yun, te. Napahawak siya sa ulo niya. Ibig sabihin siya nakauna sa'yo? Kilala ka naming manang ah. Tumango ako. Sus Mariosep naman, Apol. Pero hindi ako pinagalitan ni Ate Ikay. Hindi niya ako iniwan. Sa halip ay umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Anong plano mo? Hindi ako sumagot agad kasi sa totoo lang, wala akong plano eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kina mama, kay lola, kay lolo. Umiiyak kong sabi. Pero kailangan mong harapin to, sagot niya. Hindi na to pwedeng takbuhan mo pa. Napahawak ako sa tiyan ko, Mama Mia. Unti-unti naramdaman ko ang katotohanan. May buhay sa loob ko at kahit hindi ko pa siya nakikita, alam kong hindi ko siya kayang iwan. Hindi ako mapakali. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Clyde. Hindi lang para sa akin, hindi lang dahil sa akin, kundi para sa anak ko. Kaya pumunta ako dun sa kaibigan kong nagpakilala sa akin sa kanya. Dun sa birthday celebrant na si Maika. Girl, may itatanong lang ako. Ano yan? Tungkol kay Clyde ano? Agad niyang sagot. Nagulat ako, Mama Mia, dahil ni minsan, hindi naman namin pinag-usapan ang lalaking yon. Bakit mo alam? Ngumiti siya ng makahulugan. Wala lang. May kutob lang. Huminga ako ng malalim. Sabi mo, nung gabi ng birthday mo, nakakawala lang ng girlfriend niya. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Bakit namatay yung girlfriend niya? Biglang nag-iba ang mukha niya. Naging seryoso. Hindi mo alam? Umiling ako. Oo eh. Hindi rin naman alam ni Clyde nung una eh. Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin? Pinatay yung girlfriend niya. Nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia. Ano? Pinatay yung girlfriend niya at ang balita buntis pa raw yun. Parang gumuho ang mundo ko. Paano? Kuya niyang may gawa nun? Kuya ni Clyde? Hindi. Kuya nung babae. Napahawak ako sa bibig ko, Mama Mia. Hindi ako makapaniwala. Adik daw yun eh. Ayaw kay Clyde. Ayaw niyang maging bayaw niya ang isang sundalo. Kaya yun, hay na hay sa droga, pinagsasasaksak yung kapatid niya. Mahina niyang dagdag. Nanlamig ang buo kong katawan, Mama Mia.
hindi ako makapagsalita. Pero alam mo ba kung anong mas masakit para kay Clyde? Tumingin siya sa akin. Hindi man lang niya naabutan na buhay yung babae. Parang may kumurot sa puso ko, Mama Mia. Kaya pala ang lungkot ng kanyang mga mata. Kaya pala may bigat sa bawat salitang binibitawan niya. Tahimik akong napaupo at napahawak sa tiyan ko. Ngayon ko lang naiintindihan. Hindi lang pala ako ang may pinagdadaanan. Hindi lang pala ako ang nasasaktan. At sa pagkakataong yun, mas lalo akong natakot. Hindi dahil buntis ako, kundi dahil paano ko hahagilapin si Clyde at paano ko sasabihin sa kanya na dala-dala ko sa sinapupunan ko ang anak niya. Mama Mia, ilang beses ko pong sinubukang sabihin sa kanya. Binigay sa akin ni Micah ang contact number ni Clyde. Ilang beses kong hinawakan ng cellphone ko. Ilang beses akong nagtatype noon. Pero sa bawat pagkakataon ay hindi ko pinipindot yung send. Dinidelete ko lang. Pagkatapos, inilalapag ko ang cellphone ko sa mesa. Ilang sandali ang lilipas, bubuksan ko na naman. Magta-type na naman ako. At ganun ulit. Ilalapag ko ulit dahil dinidelete ko na yung tinype ko. Paano kung ayaw niya? Paano kung hindi niya gustuhin ang batang to? Kasi wala namang kami, 'di ba? Hindi naman kami. Kaya Mama Mia, napagdesisyonan kong manahimik na lang. Huwag na lang sabihin sa kanya ang katotohanan. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting lumalaki ang tiyan ko. Unti-unting nagiging totoo ang lahat sa akin. Hanggang sa nalaman na ng mama, lola at lolo ko ang totoo. Ang inaasahan kong galit ay hindi po nila ibinigay sa akin. Sa halip, pag-unawa po ang kanilang ipinakita. Nangyari na yan, anak eh. Ang mahalaga, panindigan mo. Isa pa, malaki ka na rin naman. Nasa 8 gulang ka na. Kaya mo nang kumita ng malaking pera, kaya alam kong kayang-kaya mo ring buhayin ang batang yan. Sabi ni Mama. At tandaan mo, apo, ang bata, biyaya yan. Dagdag naman ni Lolo at ni Lola. Doon ako mas napaiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam kong hindi ako mag-iisa sa pagharap ng pagsubok na ito. Dumating ang araw, Mama Mia. Ang araw na kinatatakutan ko at sabay ko rin namang inaabangan. Ang araw ng panganganak ko. Hindi po talaga biro yung sakit. Para akong hinahati sa gitna. Para akong pinupunit. Bawat segundo, parang oras ang tagal nito. Sumisigaw ako, umiiyak. Nawawalan ng sakit, nawawalan ng lakas dahil sa sobrang sakit. Apple, kaya mo yan. Naririnig ko ang boses ng mama ko at ng lola ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, pakiramdam ko hindi ko na kaya ang sakit. Hanggang sa bigla na lang tumahimik ang mundo. At kasunod noon ay isang iyak. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. Napaluha ako. Anak ko. Lalaki. Lalaki ang anak mo, sabi ng doktor. Nung unang beses kong masilayan ang anak ko, parang may kumumpleto sa bahagi ng katawan ko, Mama Mia. Na para bang may kulang sa loob ko na hindi ko alam na nag-e-exist pala hanggang sa masilayan ko nga ang anak ko at bigla itong nabuo. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagod,
Sa lahat ng takot, naging sulit ang lahat. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natulog pagkatapos ng panganganak ko. Pagod na pagod ang katawan ko, Mama Mia. Pero nung magising ako, may eksenang hindi ko inaasahan. Isang lalaki ang nakaupo sa tabi ko. Hawak-hawak ang kapapanganak ko pa lang na baby at nakangiti. Hi, Apple. Nanlaki ang mga mata ko. Clyde? Hindi ako makapaniwala. Ngayon ka pa talaga nagpakita? Mahina pero may halong sakit kong sabi. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay tiningnan niya lang ang anak namin. Salamat. Bulong niya. Salamat sa pinakamagandang regalo mo sa buhay ko. Napahinto ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba? Lungkot ba? O saya ba? Paano mo nalaman? Tanong ko. Sinabi sa akin ni Maika. Kung hindi pa, baka hindi ko pa nalaman. May bahid ng pagsisisi sa boses niya. Umupo siya sa tabi ko, mas malapit. Hindi kita iniwan, Apple. Hindi lang talaga ako nabigyan ng pagkakataon. Mahina niyang sabi. Tahimik lang ako, nakatingin sa anak namin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang init. Hindi galit, hindi lungkot, kundi saya at pag-asa. Simula noon, Mama Mia, hindi na po umalis si Clyde. Araw-araw siyang nandyan. Tumutulong, nag-aalaga, nagbabantay. Parang pamilya, kahit wala pang label. Kapag umiiyak si baby, siya ang unang kikilos. Kapag pagod ako, siya ang sasalo. Matulog ka na muna, ako na dito. At sa bawat simpleng kilos niya, unti-unting may nabubuo sa puso ko. Isang bagay na matagal ko nang isinara. Isang bagay na dati, hindi ko alam kung paano pangalanan pero ngayon alam ko na. Pag-ibig. Hindi bigla ang pag-ibig. Hindi pilit na pag-ibig, kundi dahan-dahan. Parang ulan na hindi mo namamalayan, pero basang-basa ka na pala. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi po aksidente ang lahat. Yung pagtatagpo namin, nung nasiraan ako ng motor, yung pagtatagpo ulit namin, nung birthday ni Maika, hindi yun basta aksidente lang. At ang nangyari sa amin, pakiramdam ko hindi pagkakamali. Hindi lang basta bunga ng isang gabing hindi namin nakontrol. Kundi ito talaga ay nakatadhana. Ito talaga ang binigay para sa amin. Sabi nga nila, Mama Mia, hindi daw natin malalaman ang ating tadhana. At hindi rin daw natin ito makokontrol. Mama Mia, hindi po ako mapakali. Nung lumabas na kami ng ospital ni baby, ay sumama din sa amin si Clyde. Lagi siyang nandyan, nakaalalay. Inaalagaan hindi lang ang baby namin kundi maging ako. Yung mukha nga ng nanay ko at ng lola ko parang laging nanunukso sa akin tuwing inaasikaso ako ni Clyde. Hindi pa opisyal pero ramdam na ramdam ko na ang presensya ni Clyde sa buhay namin. Isang gabi habang nagkakape kami sa beranda ng bahay, napakalamig ng hangin. At amoy ng bagong ulan ay tila nagdala ng lakas sa akin para magsalita. Clyde, mahina akong bulong. Parang gusto kong sabihin sa'yo na
na wag mo namang iparamdam sa akin ng ganito, lalo kung hindi pang habang buhay to. Sabi ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Tumigil siya sa pag-inom ng kape at tumingin sa akin. Neto ay mag-a-6 na buwan na po ang baby namin. At sa loob ng 6 na buwan na yon ay lagi pa rin siyang nandyan sa tabi, lalo na kapag wala siyang assignment sa malayo. Kapag meron naman siyang assignment sa malayo bago siya umaalis, ay kami muna ang kasama niya. At kapag bumabalik siya, sa amin na muna siya dumediretso bago umuwi sa kanila. Tiningnan niya ako, Mama Mia. Pagkatapos kong sabihin ang mga bagay na yon ay tinitigan niya ako. May halong sorpresa at saya sa mga mata niya. Apple, alam mo, ramdam ko rin yon. Bawat araw na kasama kita, parang natututunan kong mahalin ka nang hindi ko napapansin. At pareho kaming natahimik. Hindi na ako nagtanong at hindi rin naman siya nagsabi ng kung ano paman. Parang umamin lang kami sa namumuong damdamin sa aming dalawa. Pero wala pa kaming label. Wala pang pisikal na kilos. Walang pagmamadali. 2 linggo ang lumipas pagkatapos ng pag-uusap namin noon, Mama Mia, ay pinatawag siya ng kanilang opisina. May malaking assignment daw siya sa Cotabato. Medyo matatagalan siya doon. Nagpaalam siya sa akin, pati na rin sa anak namin. Pagkatapos ng paalaman na yun, ay wala pa rin siyang sinabi. Mama Mia, lumipas ang ilang mga buwan. Hanggang sa mag-11 months na noon ang baby namin. Biglang may dumating sa bahay. Si James. Ang dati ko pong kababata na dati pa nilang sinasabi na may gusto daw sa akin. Nung nalaman niyang may anak na ako, akala ko huhusgahan niya ako pero hindi. Pinuntahan pa niya ako, Mama Mia. Tapos marami pa siyang binigay na pasalubong hindi lang sa akin kundi maging sa baby ko. Ang cute-cute naman ng baby mo. Kamukhang kamukha mo, Apple, sabi ni James. Tuwang-tuwa siyang hinahalikan at nilalaro ang anak ko. Alam mo, Apo, ako talaga naguguluhan. Kung hindi niyo pa ile-level up ni Clyde yung relasyon ninyo, pwede naman tong si James. Alam naman namin na mahal ka nito eh. Lola talaga? Sabi ko na lang. Mama Mia, mag-iisang taon na noon ang anak ko. At dahil unang apo ng mama ko, gusto raw niya na bongga ang birthday ng anak ko. Sinusubukan ko ilang buwan na kontakin si Clyde pero sadyang hindi ko siya makontak. Hindi rin naman siya nagte-text sa akin. Hindi rin siya tumatawag. Wala akong kahit anong means para kontakin siya, Mama Mia. Siguro walang signal doon sa kinaroroonan niya. Si James ang tumulong sa akin na sikasuhin ang birthday ng anak ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Masayang masaya kami. Si James ang katuwang ko sa pagbabantay sa anak ko. At nung tinawag na kami ng host para mag-blow na ng birthday candle ang bata, ay bigla na lang niyang pinasali si James. Sininyasan ko yung host. Sabi ko hindi si James yung tatay, pero parang baliwala sa host dahil kinakantsawan na rin kami ni James ng mga dati naming kaklase at mga kapitbahay. Si James naman ay game na sumama at siya pa talagang nagbitbit sa anak ko. Mama Mia, habang nasa gitna kami ng kasiyahan, habang nagkakantahan ng happy birthday ang mga bisita at nasa harap kami at magbublow na dapat ng birthday candle, ay biglang may bumukas sa gate at tumambad sa akin ang balbas saradong mukha ni Clyde.
Kahit balbasarado siya, yung mga mata niya ay hindi ko maipagkakailang punong-puno ng galit at pagkainis. Akala ko aalis siya. Akala ko magwo-walk out siya. Pero lumapit siya sa gitna. Kinuha niya yung bata kay James. Si James naman ay gulat na gulat. Lahat ng tao ay natahimik. Nung nakuha na niya ang bata ay sinanyasan niya si James na umupo at sumunod naman ito. "Oh, ano? Tuloy na kayo, andito na yung papa ng baby," sabi ni Clyde. Biglang naging awkward ang sitwasyon, Mama Mia. Buti na lang at naisalba yun ng mama ko at siya ang naunang kumanta ng happy birthday. Pagkatapos ng selebrasyon ay kinuha ng mama ko yung bata at doon na lang daw papatulugin sa kanila. Naiwan ako mag-isa sa bahay. Hindi pala ako mag-isa dahil nandun pa si Clyde. "Ano yung nangyari kanina?" tanong niya. Anong nangyari? Maang-maangan ko naman. Bakit siya yung tumayo? Bakit siya yung nagdala ng bata? Ano kasi? Alam mo namang mabigat na yung anak ko, 'di ba? Anak natin. Lagi mong tatandaan na anak natin yun, Apple. Oo na, alam mo namang mabigat na siya, 'di ba? Hindi ko na halos kayang kargahin ng matagal kasi sumasakit na ang likod ko. Kailangan ba talagang siya? Ano ka ba? Nagmagandang loob lang naman yung taong yun. Kung hindi pa ako dumating, kayo pa lang nasa mga pictures na ipopost mo ngayon sa social media. Clyde, birthday lang naman yun. Birthday lang yun ng bata. Hindi lang yun eh. Para kayong pamilya tignan. Parang siya yung lalaking mahal mo. Nagulat ako, Mama Mia. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Wala namang tayo, 'di ba? Sabi ko. At kitang-kita kong dumaan ang sakit sa mga mata niya. Anong walang tayo? Di ba nagkaaminan na tayo? Bakit, Clyde? Sapat na ba ang aminan lang? Sapat na ba? Na alam nating gusto natin ang isa't isa pero hindi mo nilalagyan ng label kung ano man tayo? Natahimik siya. Pwede ba, Clyde? Pagod na ako. Umuwi ka na lang muna sa inyo. At magliligpit pa ako't matutulog na. Pero, hindi na ako nagpaawat. Tinulak ko na siya palabas ng gate at isinara ko na yon. Pagpasok ko sa loob, hindi na ako nagligpit at agad na akong pumasok sa kwarto, umiyak hanggang sa makatulog. Mama Mia, hindi ko alam kung gaano ako katagal na natulog. Siguro dahil sa sobrang pagod ng katawan ko, hindi ko na rin namalayan. Nagising na lang ako nung marinig kong nagkakagulo na sa labas. Nakapasok na pala sa loob ng gate ang mama ko. May susi siya, Mama Mia. Doon, nagulat ako dahil ang dami-daming tao. Naglilinis. Ano nangyayari? Bakit ang daming tao, Ma? Hinire yan ni Clyde para maglinis dito sa bahay. Hindi na lang ako tumutol dahil advantage naman yun sa akin. Wala na akong lilinisan. Ang ginawa ko na lang ay pumasok na lang ako sa kwarto at nagpahinga dahil nagpresenta naman ang mama at lola ko na sila muna ang bahala kay baby. Maghahapon na noon, Mama Mia, nung kinatok ako ni Mama. Maligo na raw ako dahil may mga bisita sa labas. Bakit may mga bisita? Basta maligo ka muna bago ka humarap sa kanila. Agad naman akong sumunod. Paglabas ko ay nagulat ako dahil ang daming ang tao. May mga taong hindi ko kilala. Nandun din si Maika. Nandun din ang mga kamag-anak ko. Paglabas ko, Mama Mia, ay tinawag naman nila si Clyde. Pagdating ni Clyde ay nagulat ako dahil nakapag-ahit na ito. Nakapagupit na rin ng kanyang buhok. Gwapong-gwapo na ulit. Anong nangyayari? Tanong ko. Agad niyang hinawakan ng kamay ko at dinala ako sa pinakagitna.
Nagulat ako nung lingunin ko ang nasa likod ko, Mama Mia. Dahil may nakalagay na isang parang banner na nakalagay, "Will you marry me, Apple?" Ano to? Apple, mahal kita. Ayokong mawala ka pa sa akin. Ayokong maagaw ka ng iba. Ayokong iba ang maging tatay ng mga anak mo. Gusto ko ako lang. Ako lang at wala ng iba. Pagkatapos niyang sabihin yun ay lumuhod siya sa harap ko. Sa harap ng maraming tao at naglabas ng isang singsing. And the rest is history, Mama Mia. Opo, napaka-soft ko lang pong babae. Agad akong umuo sa proposal na yon. At ngayon, kasal na kami ni Clyde. Magdadalawang taon na rin. Kung tutuusin, Mama Mia, masayang masaya ang buhay ko ngayon. Kung tutuusin, hindi ko lubos akalain na sa pagiging sobra kong mapagmatsyag sa aking sarili at sa aking paligid, yung unang lalaking mamahalin ko pala, yun din pala ang aking mapapangasawa. Sana po ay na-entertain at naaliw kayo dito sa kwento ko. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Apple. Grabe, parang minadali yung ending pero masaya pa rin naman yung ending. Grabe naman to si Apple. Apple! Congratulations. Naway maging maligaya ka. Sundalo pa rin ba si Clyde ngayon? Patigilin mo na. Charot. Charot lang. Kung ako sa'yo, patigilin mo na, 'di ba? Ang hirap kaya. Sabi mo naman, meron kayong mga negosyo. Kung gusto lang naman ni Clyde, para sa akin kung ako nasa lugar mo. Pero, nevertheless, napakasaya ng buhay mo, napakasaya ng love story mo at hangad namin na tuloy-tuloy ang magiging kasiyahan ninyo ng iyong buong pamilya. Sa lahat din po ng mga nakikinig ngayon, maraming salamat. Naway i-like at i-share nyo itong video na ito ng video ni Apple. Nako, maraming salamat po. And speaking of pasasalamat, nako, tagus puso po ang pasasalamat ko sa ating mga members na laging nandiyan, nagmamahal sa atin. Thank you very much sa pananatili ninyong member dito sa channel natin. Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po. Charot. And salamat din sa ating mga suking subscribers na kahit hindi pa nagpa-member, dito pa rin naman. Minamahal tayo, hindi nagsiskip ng ads at hindi nagsiskip ng story. Hay ako kay Marge Gold. Ayun, hello daw sa Hernandez family in Oriental Mindoro. Ang mga kapatid niya sa Hong Kong na si Yoli, si Maylene na nasa Qatar, and Hernandez family sa Batangas City. Grabe, ang dami nyo ha. Ngayon, na puro abroad. Hay ako kay Rose Santiago, kay Bemeline Lumapag, all the way from Hong Kong. Kay 28, maraming salamat Hadaza. Thank you very much. Jolor Mendoza, maraming salamat. All the way from Florida, USA. Maraming thank you sa'yo. Queen Yara, para sa'yo ang laban na to. Charot lang. Hi kay Cinnamon Roll. Kay Melrose Maldia. Maraming salamat Jennifer Ganigan. Thank you very much Marlene Vargas, Grace Otanyes, Yuki Biel, Sally Buma, at kay Richel Villapane. Maraming thank you. Sa lahat po ng mga gustong mag-share ng kanilang sariling kwento ng buhay, all you have to do is to mag-email lamang. Ayan, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat po sa inyong lahat at paalam. Bye! Love you!